Paano mo nga ba masasabi na bawal ang isang pag-iibigan? Ano nga ba ang sukatan para matawag na tama ang isang pag-ibig? Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Angel, 30 years old at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang private company. Mama Mia, ilang taon na rin akong single. Maaari nating sabihin na natroma ako sa huli kong karelasyon. Bago ko simulan ang aking kwento tungkol sa aking buhay pag-ibig, ay hayaan niyo muna akong magbigay ng isang babala na medyo may masiselang pangyayari na aking isasalaysay. Mama Mia, lumaki ako sa isang masaya at buong pamilya. 3 kaming magkakapatid at ako ang middle child. Pareho pong may trabaho ang mama at papa namin, kaya masasabi ko na nasa middle class po ang estado ng aming buhay. Nakakapag-aral din kami sa magandang paaralan. Mama Mia, pakiramdam ko nga dati ay perpekto na ang aming pamilya. Bagamat may mga problemang dumadating, ay maliliit lang naman ito at nalalagpasan din naming mag-anak. Naaalala ko nga, Mama Mia, yung pinagdasal ko sa Diyos na kung dumating man ang araw na ako ay iibig at magkakaroon ng karelasyon, sana ay maging katulad ang relasyon ko sa mga magulang ko. Mama Mia, idolo ko kasi ang pagsasama ng parents ko. Based sa kwento ni Mama sa amin noon, childhood sweetheart daw nila ang isa't isa ni Papa. Pero naputol lang daw yun dahil kinailangang lumipat ng pamilya ni Papa noon sa ibang lugar dahil din sa trabaho ng lolo namin. Nagkita lang daw sila nung pareho na silang may trabahong dalawa. At doon ay muling bumalik yung nararamdaman nila sa isa't isa. Sa totoo lang, Mama Mia, ay parang nasa fairy tale yung love story ng mga magulang namin. Alam mo yung tipong itinadhana talaga sila para sa isa't isa sa simulat sa pool pa lamang. Ang sabi sa akin ni Mama noon ay nagkaroon naman daw siya ng ibang karelasyon habang magkahiwalay sila ni Papa. Umabot din daw ito ng 3 taon, pero dahil sa third party ay nagkahiwalay rin sila. Same with Papa. Nagkaroon daw siya ng 2 karelasyon bago niya muling nakita si Mama. Naalala ko pa kung paano kami kinikilig na magkakapatid sa tuwing kinukwento nila sa amin ang kanilang love story. At very open din ako sa mga magulang ko na kung makakahanap man ako ng mamahalin, ay sana yung katulad ng papa ko. Responsable at maalaga. Kaya nga sa sobrang saya ko, Mama Mia, ay hindi ko aakalain na matutupad pala ang pangarap kong yun. Mama Mia, nung makilala ko ang lalaking unang nagpatibok sa puso ko, ay pakiramdam ko nahanap ko ang papa ko sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. Pareho kaming college student ni Marco nung una kaming magkakilala. Engineering po ang course niya, samantalang ako naman ay business management. Mama Mia, nagsimula sa asara ng aming relasyon hanggang sa tuluyan na kaming na-in love sa isa't isa. Mama Mia, sobrang opposite po namin ni Marco sa halos lahat ng bagay. Sa pagkain lang talaga kami nagkakasundo. Pero kahit ganoon ay natutunan pa rin naming sakyan ang trip ng bawat isa. Mama Mia, nakikita ko nga kay Marco yung mga qualities na hinahanap ko sa isang lalaki. Responsable kasi siya. Sa relasyon namin, siya ang mas mature. Ang gusto ko sa relasyon namin ni Marco, Mama Mia, ay yung napag-uusapan namin ang halos lahat ng bagay, pati na rin yung sex.
Siya din po yung nagsasabi na hindi pa kami pwedeng pumasok sa makamundong kaligayahan. Dahil sa oras na mabuntis ako ay maraming bagay ang magbabago sa aming buhay at maaari rin itong ikasira ng aming mga pangarap. Katulad na lang ng pag-aaral namin. At syempre, yung magiging reaksyon ng aming mga magulang. Kaya nga Mama Mia, botong-boto talaga ang mga magulang ko sa kanya. Mama Mia, sa totoo lang, ay may mga panahon na nabobore na ako sa relasyon naming dalawa ni Marco. Hindi ko alam Mama Mia, pero sobrang gentleman kasi talaga ni Marco. Kung hindi ko nga uunahan, ay walang kiss sa lips ang mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko alam kung normal pa yung pagiging ganon kamaginoon niya. Naiinggit nga ako minsan sa mga kaibigan ko kapag nagkukwento sila tungkol sa kanilang mga boyfriends. Pero syempre Mama Mia, hindi ko naman yun pinapahalata sa kanila. Hindi ko din sinasabi sa kanila na kaya walang nangyayari sa amin ni Marco ay dahil siya mismo ang umaayaw. Ang pinapalabas ko na lang sa mga kaibigan ko Mama Mia ay ako yung hindi pa handa sa aming dalawa ni Marco. Mabuti na lang talaga at naniwala naman ang mga kaibigan ko. Mama Mia, isa nga pala sa nakalimutan kong banggitin kanina ay palasimba po ang pamilya namin. Kaya madali ko silang napapaniwala. Madali kong napaniwala ang mga kaibigan ko Mama Mia na conservative ako. Kasi nga, ganon ang image ng pamilya namin sa ibang tao. Mama Mia, ang akala ko talaga ay si Marco na yung sagot sa mga panalangin ko. Pero nagkamali ako. Dumating kasi ang time Mama Mia na lagi na kaming nag-aaway dalawa. At ang dahilan ay ang masyado niyang pagsama sa kanyang mga barkada. Hindi naman ako ang mahigpit na klase ng girlfriend Mama Mia. Okay lang naman sa akin na may mga kaibigan ng boyfriend ko. Walang problema sa akin yun. Kaya lang Mama Mia, ang hindi okay sa akin ay yung kinakancel ni Marco ang mga lakad namin pabor sa kanyang mga kaibigan. Kahit nga nakaplano na kami, basta't may biglang mag-aya sa barkada nila, ay ikakancel niya yung plano namin at uunahin niya ang mga barkada niya. Mama Mia, wala namang problema sa akin kung makipaggaibigan o makipagbarkada ang boyfriend ko. Alam ko naman Mama Mia, na may kanya-kanya pa rin kaming buhay kahit na may relasyon kaming dalawa. Okay lang yun, walang problema. Pero ang hindi okay sa akin Mama Mia ay yung parang na-e-etsapuera na ako. Okay lang naman kung nauna silang magplano ng lakad. Pero ang hindi talaga okay ay yung una kaming nakapagplano tapos ay bigla na lang itong masisira dahil may bigla ang lakad ang kanilang barkada. Kumbaga Mama Mia, last priority ako ni Marco. Mama Mia, sa kabila ng mga pag-aaway namin ay pinipili ko pa ring intindihin at patawarin ang boyfriend ko. Dahil ayaw ko na sa ganun lang matatapos ang lahat ng aming mga pinagsamahan. Minsan nga Mama Mia, tinatanong ako ng mga kaibigan ko kung sigurado raw ba ako na walang ibang girlfriend ang boyfriend ko. Napapansin daw kasi nila yung unti-unti nitong pagiging cold towards me. Agad ko naman silang binara Mama Mia at pinagtanggol ko ang boyfriend ko. Alam nyo ba, masyado talaga kayong malisyosa. Puro kabarkada lang naman niya yung kasama niya. At isa pa, nakikita ko sa mga post ng mga social media ng kaniyang mga kaibigan na wala naman silang ibang kasamang babae. Yun ang palagi kong sinasabi sa mga kaibigan ko Mama Mia sa tuwing nagdududa sila sa boyfriend ko.
Pero sa totoo lang, nagsisimula na rin akong mag-overthink noon. Dahil tama naman sila Mama Mia. Kahit nga ako ay napapansin ko na rin ang unti-unting panlalamig sa akin ni Marco. At dahil sa sobrang pag-overthink ko Mama Mia, ay mas naging madalas pa ang pag-aaway naming dalawa. Hanggang sa umabot na nga sa punto na humingi siya ng space sa akin. Ang sabi niya, mag-cool off raw muna kami. He needs space daw kasi nasasakal na raw siya sa pagiging nega ko. Nagger daw ako kahit hindi pa kami kasal. Mama Mia, kahit hindi ko naman talaga gustong pagbigyan ang nais na cool off ni Marco, ay wala naman akong nagawa. Pumayag ako sa gusto niya. Umabot ng 1 buwan yung hiningi niyang cool off. Ako yung hindi nakatiis Mama Mia, kaya nagdesisyon ako na puntahan siya sa kanyang workplace. Nalaman ko Mama Mia na 1 week pala na nag-file ng vacation leave ang boyfriend ko. Ni hindi man lang niya sinabi sa akin na nag-vacation leave pala siya. Ewan ko ba Mama Mia, pero parang bigla akong kinabahan nung sinabi sa akin yon ng opisina nila. Kung ano-ano na ang mga pumasok sa utak ko. Kaya agad kong in-stalk ang social media niya at ng kanyang mga kaibigan upang malaman ko kung nasaan sila. Hindi naman ako nabigo Mama Mia dahil nakatag siya sa isang post sa isa niyang mga kaibigan. Sakto naman at alam ko ang resort na yon na nakamention sa post. Kaya agad akong nagpaalam sa aking mga magulang na pupuntahan ko lang si Marco doon. Mama Mia, sa totoo lang ay nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na takot dahil hindi ko alam kung ano ba ang dadatnan ko doon. Hindi ko alam kung ano ang matutuklasan ko tungkol sa boyfriend ko. Pero kahit na natatakot ako Mama Mia, ay pinili ko pa rin ang magpakatatag. Gusto ko talaga kasing masagot ang lahat ng tanong sa isipan ko noon. Kahit pang sagot na yon ay pwedeng makasakit sa damdamin ko. Pagdating ko doon sa resort ay agad kong hinanap si Marco. Mama Mia, hindi ko talaga alam kung papaano ba ako magre-react sa naaktuhan ko. Tama ang mga kaibigan ko Mama Mia. May iba ngang kinahuhumalingan ng boyfriend ko. Pero ang problema Mama Mia, hindi ko naman magawang sabunutan yon dahil hindi naman babae. Lalaki ang kasama ni Marco. Nakita ko si Marco Mama Mia na may ka-holding hands na lalaki. At dahil mixed emotion yung nararamdaman ko, ay hindi na ako nakapag-isip ng matino. Sinugod ko na silang dalawa. Alam kong kahiya-hiya yung ginawa ko Mama Mia. Pero may karapatan naman ako, hindi ba? Ako ang girlfriend. Hindi ko alam kung bakit siya nag-leave sa trabaho niya. At ngayon, makikita ko siyang may ibang ka-holding hands. Space lang naman ang hiningi niya sa akin Mama Mia. Hindi naman siya nakipag-break kaya technically, girlfriend pa rin niya ako. Gulat at sobrang pagkabigla ang rumihistro sa mukha ni Marco nung nakita niya ako. Upang hindi na makatawag ng pansin sa ibang tao, ay agad akong hinila ni Marco papunta sa isang cottage na walang tao. Pinakalma niya muna ako bago siya nagpaliwanag. Mama Mia, alam mo bang ginagamit lang pala ako ni Marco? Niligawan at pinasagot niya ako dahil alam niyang ayaw na ayaw ng papa niya sa bakla. Confused daw kasi siya Mama Mia, kaya inakala niya kapag nagka-girlfriend siya ay magiging straight na siya.
Pero nung hinalikan ko daw siya, ay doon niya na-confirm na nandidiri siya sa mga babae at lalaki talaga ang gusto niya. Hindi daw niya sinasadyang gamitin ako, pero wala daw siyang lakas ng loob para makipaghiwalay at aminin sa akin ang totoo. At dahil daw sa relasyon namin ay mas naging maluwag sa kanyang mga magulang. Mama Mia, magkahalong sakit at sobrang galit ang naramdaman ko para kay Marco noon. Kaya binalaan ko siya na wag nang magpapakita sa akin. Akala ko talaga, Mama Mia, kaya ayaw niyang mag-sex kami noon ay dahil ayaw niyang mabuntis ako at ayaw niyang masira ang lahat ng aming mga pangarap. Yun pala, ayaw niya dahil nandidiri siya. Dahil lalaki ang gusto niyang makatalik. Sa sobrang galit ko noon, Mama Mia, ay agad kong naikwento sa mga magulang ko ang buong pangyayari. Hindi ko alam kung naaawa ba sila sa akin, pero pakiramdam ko, Mama Mia, may parte sa pamilya ko na natatawa dahil sa pinagdadaanan ko. Nung panahon na yun, Mama Mia, ay tanging ang bunsong kapatid ko lang ang naging karamay ko. Kasal na kasi yung ate namin, kaya hindi na ito nakatira sa bahay namin. Mama Mia, hindi naman sa natroma ako sa nangyari sa akin. Pero iniwasan ko muna ang pakikipagrelasyon. Nagdesisyon ako na i-enjoy na lang muna ang buhay ko bilang isang single lady. Gala dito, gala doon. Party dito, party doon. Yun ang mga ginawa ko. Mas pinagtuunan ko ng pansin ang sarili ko, ang trabaho ko at ang pamilya ko. Mama Mia, dahil single na ay madalas kong kasama sina mama at papa sa bahay. Yung bunso kasi namin ay may sarili na niyang trabaho at may nobyo na rin. Lumipas ang 8 buwan nung na-discover ko ang tunay na pagkatao ni Marco ay nakilala ko naman si Julian. Si Julian ay bagong empleyado sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Gwapo siya at matangkad. Kaya hindi nakatakataka kung maraming nagka-crush sa kanya. Aaminin ko, Mama Mia, na unang kita ko palang kay Julian ay talagang attracted na ako physically sa kanya. Hindi ko maintindihan pero parang may puwersang humihigop sa akin papunta sa kanya. Pero syempre, Mama Mia, nagpapaka-low-key muna ang lola mo. Hindi din naman nagtagal ay naging magkaibigan kami ni Julian dahil nasa iisang department lang naman kami. Sabay kami kung mag-lunch at kung minsan nga ay isinasabay pa niya ako pauwi. Mama Mia, unti-unti kong nakikilala si Julian sa pamamagitan ng mga kwento niya sa akin tungkol sa kanyang buhay. Katulad ko ay lumaki si Julian sa isang masayang pamilya. 2 daw silang magkapatid at pareho silang lalaki. Medyo malayo daw yung tirahan nila, kaya naman nag-rent na lang daw siya ng apartment na malapit sa pinagtatrabahuan namin. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko alam kung guni-guni ko lang o sadyang mahilig lang talaga ako sa fairy tale. Pero nakikita ko kay Julian ang mga katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. Kahit pigilan ko man, Mama Mia, ay tuluyan na akong nahulog kay Julian. Lagi ko na ngang ipinagdadasal na sana nga ay magustuhan rin ako ni Julian, hindi bilang isang kaibigan lang, kundi bilang isang babae. At sobrang saya ko nung dininig ng langit ang panalangin kong yun. Isang araw, bigla na lang nagtanong si Julian sa akin kung pwede raw ba niya akong ligawan. At syempre, Mama Mia, hindi na ako nagpakipot pa. Baka kasi magbago pa ang isip niya
kaya pumayag na ako agad na magpaligaw sa kanya. Mama Mia, nung magsimula na kaming mag-date ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Nalaman ko na marami pala kaming pagkakapareha. Bagay na naging dahilan para mas laging malalim pa ang pagmamahala namin. Umabot din ang 2 buwan ang panliligaw sa akin ni Julian bago ko siya naisipang sagutin. Tandang-tanda ko pa kung paano siya nagtatatalon nung sinabi ko sa kanya na sinasagot ko na siya. Mama Mia, tulad niya ay sobrang saya ko din nung araw na yon. Mahigpit na yakap at halik ang ibinigay sa akin ni Julian. This time, Mama Mia, lalaki na ang unang humalik sa akin. Kaya naman sigurado na ako sa pagkakataon na ito na hindi lalaki ang gusto ng boyfriend ko. Mama Mia, mabilis na lumipas ang mga araw at linggo hanggang sa nasa ika-6 na kami ng buwan ni Julian bilang magkarelasyon at naisipan ko na ipakilala na siya sa mga magulang ko. Tama ako, Mama Mia. Nagustuhan nga ng mga magulang ko si Julian, lalong-lalo na ni Papa. Lubos na ikinatuwa ko ito, Mama Mia, at napahiling ako sa Diyos na sana nga ay magustuhan din ako ng mga magulang ng boyfriend ko. Dahil sa layo kasi ng bahay nila, ay hindi pa ako napapakilala ni Julian ng personal sa kanyang mga magulang. Tanging sa tawag ko lang nakilala ang parents niya. Pero ayos lang sa akin yun dahil alam ko na dadating din ang tamang oras para makilala nila ako ng personal. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na ibang klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko para kay Julian. Yung pagmamahal na kaya kong ibigay ang lahat sa kanya. Kaya kong isuko lahat basta para sa kanya. Mama Mia, ganung klaseng pagmamahal ang nararamdaman ko kay Julian. Walang limitasyon, walang boundaries, walang kondisyon. At sa aming first anniversary, Mama Mia, doon ko nga ibinigay ang pagkababae ko sa boyfriend ko. Sinadya ko talagang i-request sa kanya na sa apartment niya kami mag-celebrate para private. Pero ang totoo, Mama Mia, ay plinano ko nang ibigay ang buong sarili ko sa kanya. Siguradong-sigurado na kasi ako sa kanya, Mama Mia. Nagumpisa sa halik hanggang sa naging mapusok na kaming dalawa at humantong na nga sa aming pagtatalik. Hindi kami gumamit ng proteksyon, Mama Mia, dahil ang totoo ay hindi ko naman alam na kailangan pala yon. Hindi ako prepared, Mama Mia, kasi unang karanasan ko si Julian. Confident din naman ako na kung sakali mang may mabubuo sa aming pagtatalik, alam kong pananagutan ako ni Julian at hindi niya ako tatakbuhan. Mama Mia, hindi lang isang beses, kundi maraming beses na may nangyari sa amin ng buong araw ng anniversary naming dalawa. Umuwi akong pagod na pagod dahil sa ginawa namin. Pagod pero masayang-masaya naman ako dahil naibigay ko ang aking pagkababae sa lalaking tunay kong minamahal. Sa lalaking minamahal rin ako. Mama Mia, kasabay ng paglalim ng pagmamahalan naming dalawa ni Julian ay ang pagiging malapit niya sa pamilya ko. Sa sobrang tiwala nga ng aking mga magulang ay hinahayaan na nila akong mag-overnight sa apartment ni Julian. Naalala ko pa kung paanong sinabi ni Papa na kung si Julian naman daw ang kasama ko ay ayos na ayos lang sa kanya. Alam daw kasi niya na mahal ako ni Julian at hindi ito gagawa ng bagay na makakasakit at makakasira sa aking damdamin. At napatunayan naman yun ni Julian sa mga magulang ko.
Mama Mia, sa totoo lang ay para na nga kaming mag-asawa ni Julian kung minsan. Halos araw-araw na rin na may nangyayari sa aming dalawa kahit walang proteksyon na gamit. Aaminin ko sa iyo Mama Mia na sinasadya ko ng hindi magproteksyon dahil gusto kong mabuntis na ako noon. Nang sa ganon ay magkaroon ng malaking dahilan si Julian upang hindi na ako pakawalan at hiwalayan at upang ako ay kanya ng pakasalan. Hindi ko alam Mama Mia. Mag-iisang taon na kaming nagtatalik pero hindi pa rin ako mabuntis-buntis ni Julian. Isang araw nga ay nagdesisyon ako na magpa-check up na sa isang OB-GYN upang malaman kung may problema ba sa akin. Lumabas sa resulta Mama Mia na normal naman ang lahat sa akin. Walang problema sa akin Mama Mia. Siguro daw ay hindi pa lang talaga panahon para ako ay magbuntis. Nag-suggest din ang OB ko na dalhin ko si Julian upang siya naman ang ma-check up. Mama Mia, hindi ko alam kung papaano ko ba sasabihin sa boyfriend ko na kailangan niyang magpa-check up. Dahil hindi ko naman nabanggit sa kanya na nagpunta ako sa OB. Hindi din kasi ako sigurado Mama Mia kung gusto na ba ni Julian na magkaroon kami ng anak. Dahil hindi naman namin napag-uusapan ang bagay na yon. At dahil nga nahihiya ako sa posibleng maging reaksyon ni Julian, ay pinili ko na lang na ilihim ang ginawa kong pagpapacheck up. Baka nga kasi hindi pa siya handang magkaanak kami. Natatakot din ako Mama Mia na kung hindi pa siya handa, ay baka ito pang maging dahilan para sa pag-aaway naming dalawa. Kaya naman Mama Mia, pinili ko na lang talaga na sumubok na magkaanak nang hindi nalalaman ni Julian. Nagpatuloy ang aming relasyong dalawa. Sabay naming hinaharap ang lahat ng mga pagsubok na dumadating sa aming buhay. Hanggang sa dumating ang pinakamalaking pagsubok sa buhay namin. At yun ay ang pagkamatay ng mama ko. Bigla na lang kasing inatake sa puso ang mama na siyang naging dahilan ng pagkawala niya ng buhay. Mama Mia, sa panahon na yon ay ang boyfriend ko ang naging sandalan ko. Siya yung nandyan at umaalalay sa akin. Actually, hindi lang sa akin Mama Mia, kundi maging sa papa ko. Kung nasasaktan kaming mga anak, ay nasisigurado ko na doble ang sakit na nararamdaman ni Papa sa pagkawala ni Mama. Ilang buwan din ang lumipas Mama Mia bago tuluyang nakabangon si Papa mula sa pagkamatay ni Mama. At gaya ng kasabihan na kung may nawala ay may darating, ay totoo Mama Mia. Dahil 6 na buwan mula nang mawala si Mama, ay nalaman namin na nagdadalang tao ako. Oo Mama Mia, natupad rin ang pangarap ko. May anghel na paparating sa buhay namin. Sobrang tuwa namin ni Julian nung mga oras na yon. Agad din kaming nagpa-check up sa doktor Mama Mia. Pero dahil sobrang aga pa, ay hindi pa mahanap ang heartbeat ng anak ko. Pinababalik kami ng sa susunod na buwan upang ma-check ulit. Mama Mia, binili ko lahat ng mga vitamins na nireseta ng OB namin. Alagang-alaga din ako ni Julian, pati na rin ang pamilya ko. Hanggang sa dumating na nga ang araw kung kailan check up ulit namin sa OB-GYN. Mama Mia, yung sobrang excitement at saya ay napalitan ng lungkot dahil nakumpirma namin mula sa doktor na hindi nabuo si baby. Hindi ito na-develop at wala ding heartbeat na naririnig. Sobrang sakit ang naramdaman ko nung time na yon Mama Mia.
Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun sa akin. Excited na excited pa naman ako. Masayang masaya pa naman ako dahil sa wakas ay nagkatotoo na ang pangarap ko. Kaso ang pangarap pa lang yun, ang katotohanan pala ng pangarap kong yun ay panandalian lang. Ilang weeks ko din pong pinagluksa ang batang hindi nabuo sa sinapupunan ko. Mama Mia, kahit na nalulungkot si Julian, ay hindi niya yun pinapakita sa akin. Siya kasi yung naging lakas ko upang muling makabangon. Lagi niya ding sinasabi sa akin na pwede naman naming subukan ulit na bumuo ng bata. At yun nga ang ginawa namin ni Julian. Sumubok lang kami ng sumubok. Mama Mia, niyaya rin ako ni Julian ng kasal makaraan ng 7 buwan mula nung mawala ang baby namin. At syempre, isang malaking oo ang isinagot ko sa kanya. Agad din naming plinano ang pagkikita ng aming pamilya. Nag-set siya ng araw kung saan ay papupuntahin niya ang kaniyang mga magulang sa bahay namin upang ma-meet na nila si Papa. Pero Mama Mia, 2 araw bago ang nakatakdang meeting ng mga parents namin, ay bigla namang umatras ang mga magulang ni Julian. Hindi sila nagbigay ng eksaktong dahilan. Kaya naman, labis itong ikinabahala ng boyfriend ko. Mama Mia, dahil sa sobrang pag-aalala ay nagdesisyon si Julian na puntahan ng mga ito sa kanila. Hindi na lang ako sumama dahil medyo sumasakit ang katawan ko noon. Pakiramdam ko ay magkakaroon ako ng trangkaso. Lumipas ang ilang araw, Mama Mia, ay wala akong narinig mula kay Julian. Tinatawagan ko naman siya pero hindi niya sinasagot. Tinitext ko siya pero hindi rin siya nagre-reply. Nag-aalala na talaga ako sa kanya dahil nararamdaman ko, Mama Mia, na may problema sa pamilya nila. Pupuntahan ko na sana siya dun sa kanilang lugar nang bigla naman itong tumawag. Kaagad ko namang sinagot ito upang makumusta ang kaniyang kalagayan. Mama Mia, sobrang hina ng boses ni Julian sa kabilang linya na halos hindi ko na maintindihan ng mga pinagsasabi niya. Nung pinaulit ko sa kanya ay isang linya lang ang rumehestro sa akin. Maghiwalay na tayo, Angel. Yan lang ang mga salitang naintindihan ko mula sa kanya. Mama Mia, grabing sakit ang naramdaman ko nung mga oras na yon. Hindi ko maintindihan kung ano ang naging problema at bakit kailangang humantong sa hiwalayan ang lahat sa aming dalawa. Pero hindi ako pumayag, Mama Mia. Hindi ako pumayag na hanggang ganun lang, kaya naman tinawagan ko siya ulit. At nung hindi niya sinagot ang tawag ko, ay tinext ko siya, Mama Mia. Nagbanta pa akong tatapusin ko ang buhay ko kung hindi siya magpapakita at makikipag-usap sa akin ng personal. Oo, Mama Mia. Ganun ako kadesperada na makausap ng personal si Julian. Mabuti na lang talaga at tumalab ang pagbabanta ko sa kanya. Dahil kinabukasan ay dumating ito sa bahay namin. At sa pagkabigla ko pa, Mama Mia, ay kasama ang pati na ang parents niya. Mama Mia, dahil sa kaba at takot na naramdaman ko ay hindi ko na napansin ang pag-iiba ng ekspresyon ni Papa nung makita niya ang mga magulang ni Julian. Pinapasok ko sila sa bahay para dun makapag-usap kaming lahat. Mama Mia, parang gumuho ang buong mundo ko nung marinig ko ang katakot-takot na revelasyon mula sa mga magulang namin ni Julian. Isang revelasyon, Mama Mia, na ni sa hinagap ay hindi ko talaga naisip na pwede palang mangyari sa akin. Isang nakakadiring bagay ang narinig ko. Nakakadiri ang katotohanan, Mama Mia.
Kapatid ko si Julian sa ama. Yun ang sabi nila. Ang mama ni Julian ay isa sa mga naging karelasyon ni Papa bago pa niya nakita ulit ang mama ko. Sandali lang naman daw ang naging relasyon nila dahil ang totoo ay may boyfriend pala ito at yun ang ama ni Julian. Pero sa maikling panahon na yun ay may nangyari sa kanilang dalawa at si Julian nga ang naging bunga nun. Hindi na rin sinabi nito kay Papa dahil nalaman na nito na may girlfriend na si Papa at ikakasal na. Mama Mia, dahil sa hiya ay pinili niyang ipaako sa iba ang pinagbubuntis niya. Sa totoo lang ay hindi ko maintindihan kung bakit ba nagkaganito ang buhay ko. Ginusto ko lang naman na magmahal at mahalin. Pero bakit ganito pa ang resulta, Mama Mia? Bakit ba ako nagmahal sa half-brother ko pa? Hindi ko matanggap na kapatid ko siya. Mama Mia, nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko pinaniwalaan ang mga sinasabi nila. Hanggang sa makaalis na sila ng tuluyan sa bahay ay hindi ko pa rin maproseso sa utak ko ang lahat ng mga detalye ng aming mga napag-usapan. Para akong baliw na pilit winawaksi ang aking mga nalalaman. Mama Mia, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na prank lang ang lahat. O di kaya'y panaginip lang ang lahat at hindi naman totoo. Hiniling ko na sana nga ay panaginip na lang ang lahat. Sana nga ay hindi na lang totoo, Mama Mia. Pero hindi. Dahil nakatulog na ako't lahat pero nung magising ako, ay nanatili pa rin na iisang katotohanan. Magkapatid kami ni Julian. Mama Mia, kapatid ko ang muntik ko ng pakasalan. Kapatid ko ang muntik ng maging ama ng magiging anak ko sana. Hindi ko alam, Mama Mia, pero hindi talaga natanggap yon ng utak at puso ko. Tawagin niyo na akong baliw, pero pinilit ko pa din si Julian noon, Mama Mia. Naalala ko pa kung paano akong nagmakaawa sa kanya dahil sabi ko, hindi naman namin kasalanan ang lahat ng yon. Hindi naman namin alam na magkapatid pala kami. Hindi naman namin alam na magkapatid kami, Mama Mia. Ang tanging kasalanan lang namin ay hindi pagpapakilala sa mga magulang niya sa akin. Mama Mia, mahal na mahal ko si Julian na handa akong suwayin maging ang utos ng Diyos, makasama lang siya. Handa akong magkasala, makapiling ko lang siya. Pero isang trahedyang nagpagising sa akin sa katotohanan, Mama Mia. Oo nga't pinanindigan namin ni Julian ang pagmamahalan naming dalawa. Pero muli na naman akong nakunan dahil sa sobrang stress. Hindi ko alam, Mama Mia, na buntis na pala ako. Pero huli na ang lahat dahil nalaglag na naman ang bata sa aking sinapupunan. Mama Mia, sobrang pasakit ang dinanas ko dahil sa letseng pagmamahal na to. Nung nakarecover na ako, ay agad na akong inilayo ni Papa mula kay Julian. Mama Mia, sa totoo lang, magpasa hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin malilimutan ang mapait na karanasan ko sa pag-ibig. Hanggang ngayon ay hindi ko pa din alam ang dahilan kung bakit ba kailangang mangyari ang lahat ng yun sa akin. Wala naman akong natatandaang kasalanang ginawa ko para ma-deserve ang mga pasakit na yon. Wala na akong balita pa kay Julian dahil pinili ko na wag nang makibalita tungkol sa kanya. Dahil kapag nalaman ko kung ano ang kalagayan niya, ay baka hindi ko na naman mapigilan ang sarili kong puntahan siya. Hindi ko alam, Mama Mia, kung naging maayos ba ulit ang pamilya nila. Hindi na rin ako nagtanong kay Papa kung may komunikasyon ba silang dalawa ni Julian. Mama Mia, hindi ko alam
kung kailan ako makakabangon mula sa napakasakit at napakalaking pagsubok na ito ng buhay ko. Dahil aaminin ko sa inyo na magpasa hanggang ngayon ay mahal ko pa rin siya, higit pa sa isang kapatid. Alam kong mali, alam kong nakakadiri. Pero anong magagawa ko kung ito yung nararamdaman ko? Napaka-unfair ng mundo, Mama Mia. Nagmahal nga ako at minahal nga ako. Pero sa tao pa na hindi ko na dapat pinapakialaman. Hindi din ako sigurado, Mama Mia, kung magmamahal pa ba ako ulit. Siguro pwede, kasi bata pa naman ako, sabi nila. Pero hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Dahil matapos ang mga nangyari sa buhay ko, ay parang wala na akong lakas na umibig pang muli. Sa ngayon, Mama Mia, ay pinipili ko na lang ang aking sarili over sa lahat ng bagay. Kahit masakit, kahit mahirap, pinipilit kong muling bumangon at magpatuloy sa buhay ko. Ngayon ko lang din naintindihan kung bakit hindi nabuo ang mga batang dinala ko noon sa sinapupunan ko. Siguro dahil ayaw ng Diyos na maranasan nila ang nakakadiring katotohanan. Siguro dahil ayaw ng Diyos na mahusgahan sila ng lipunan dahil sa mga kasalanan na hindi naman sila ang may gawa. Sa totoo lang ay ngayon, Mama Mia, ay ipinagpapasalamat ko na din na hindi sila isinilang. Dahil pag nagkataon, ay sila pang maging paalaala sa mga pagkakamali ng aming mga magulang na kami ang nagbabayad. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong liham ko. Lubos na nagmamahal, Angel. Napaka-shocking naman at nakakalungkot ang storya ng buhay ni Angel. Isang klase ng storya na kadalasan ay sa pelikula o sa mga telebisyon lang natin nakikita. Pero sa dami naman ng tao sa Pilipinas, posibleng may mga nararanasan ng ganitong klaseng sitwasyon. Para kay Angel, kahit masakit pero masaya pa rin ako dahil nakalaya ka sa sitwasyong kinasangkutan mo. Oo, totoo naman talaga na nakakadiri yung pinagdaanan mo, pero hindi mo naman kasalanan yon. Pero kung sakaling pinagpatuloy nyo ni Julian ang anuman na meron kayo kahit alam nyong magkapatid kayong dalawa, doon na sasabihin ko na mali ang ginagawa ninyo. Sa lahat po ng mga lalaki, kung kayo po ay gagawa ng mga ganong bagay, sana naman pwede kayong mag-look back o tanungin nyo yung mga naging girlfriend nyo o mga naging kasiping nyo sa kama kung nagbunga ba ang mga pinagagawa ninyo. Dahil totoo yun na nangyayari, especially ngayon na parang naging casual na lang ang sex. Parang kahit sino ay pwedeng buntisin ang kahit sino. Paano nga kung dumating ang araw na yung anak mo pala ay nakarelasyon na ang isa mo pang anak? Sana maging responsable tayong lahat sa lahat ng ating mga aksyon nang sa ganun ay hindi madamay ang susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento ni Angel. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At salamat rin sa mga nag-subscribe. Kung ikaw ay hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe mo na ang ating YouTube channel at huwag mahiyang pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. Magandang araw! Ako po si Mama Mia.